Sorry, dito po sa likod. Sorry po. Kanina po medyo napahapyawan na po no, na nagkita nga po ang House members with President Bongbong Marcos. Ano po ba yung mga nangyari doon? Kasi may iba na in-speculate is pinag-usapan daw po ang impeachment versus VP. Ano po ba talaga nangyari? Karamihan nga po nung nabasa ko sa Twitter, kabaliktaran po nung totoong nangyari. Well, hindi naman siya bago, no? Like, nung kakaupo po ng ating Pangulo, yung first 6 months niya, actually, he met with the solid North congressmen. Last year, ang alam ko, we tried to schedule a meeting with the President, with the congressmen, na parang salo-salo, not necessarily Christmas dinner lang. Hindi po natuloy. Siyempre, napaka-hectic naman po ng schedule. At napagbigyan po tayo ngayon. So basically, we arrived at around 6 p.m. in the evening. Tapos yung resolution po of support sa Presidente na binigay po ng majority of the members. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour. Tapos kanya-kanyang uwi na po. Wala pong kahit ano man katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night, yung prinisinta po yung resolution of support ng House. And syempre, nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. So, sir, kung hindi po napag-usapan dun sa dinner yung tungkol po sa impeachment kay VP Duterte, kayo na lang po yung tanungin ko, ano po ba yung opinion niyo po given na may pangalawang impeachment complaint na po na naihain? At meron din pong iba pang mga reaction. May isa po coming from a religious group po about ano. Sabi ko nga po nung nakaraan na press con din, hindi po namin mapipigilan yung mga ganyan. Ang House tatanggapin po yung mga impeachment complaints kasi nga po, part po ng mandato namin yan, part po ng trabaho namin. At part din po ng trabaho namin na aksyonan po yung mga complaints na yan. Pero sabi ko nga po, on the side of the majority, talagang yung focus po namin is nandun pa rin po sa hearings. Although may mga naghain na po ng impeachment complaints mula Makabayan, saka sa other parties po, like yung sa Liberal Party, sa Akbayan. Tatanggapin po ng House yun. At syempre, bibigyan po ng kaukalan na action pag na-refer po. Thank you, Kat. Next questions from Sandro Chona from the Billionaire TV. Hi, Kong. Good morning. Morning. Sir, tanong ko lang, bakit po kailangan ng show of support? May distab ba? May loyalty check ba? Bakit po kailangan ng show of support? Hindi. Nag-resolution kasi tayo sa floor eh. So, usually naman po pag resolution, wala naman pong distab pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Pero this time, syempre, sa local government nga po, pag may mga resolution of congratulations, kami po sa local government, dinadala pa po namin dun sa mga pinagbibigyan namin. Ano pa kung Pangulo po yung binigyan ng resolution of support? Syempre, may weight din po yun. Thank you. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong. Kung unahin ko lang, no, for the record, kasi isa sa yung mga tinututukan ng House media, yung mga hearing, meron po bang Quadcom meeting, special meeting, hearing, at may info rin ba tayo sa good government? Ano po bang, kailan po ba yung next hearings dito sa dalawang malaking mga committees na ito? Actually, ongoing ngayon, yung sa nagsuspend lang yung Quad, nasa People's Center kami. Sabi ko, Chair, pwedeng pa suspend kasi may press con ako. Hindi, joke lang. Hindi, lang kanina na nasuspend lang kasi may mga hinahabol pa. Pero medyo makapal po yung mga house bills po na pumasok sa ating Quad. Sabi ko nga po, parang medyo may blessing nga po na hindi po intense yung mga meetings for this week kasi ang dami pong ihahabol yung mga measures, yung mga i-amend po. As in, patong-patong na nga po, since tuloy-tuloy po yung hearings,
minsan hindi na nga po nadidistinguish yata ng tao kung nasa quad sila o nasa good gov. Pero definitely, tuloy po yung hearing sa quad. Pero, and the local government, we will leave it to the chair na lang po, yung mga chair, na, syempre, may pace din po silang hinahabol siguro. At sabi ko nga po, medyo nakapahinga ng konti kahit na ilang araw lang po, nakapag-attend kami ng sessions, nakapag-regular committee meetings kami. So, malamang may advisory naman yan. Imposibleng hindi naman kayo ang unang makaalam po, aside from the members. So, tuloy pa rin po yung sa quad kasi may mga kailangan pa po na issues na pakinggan. Lalo po sa ating POGO, sa ating dangerous drugs. Sa local government naman po, sige, ganun rin po, si chairman po, antayin po natin ang kumpas. Pero sa huli pong press conference, sabi ko nga po, siguro mga more or less konti na lang po yung hearings for local government. Opo. Mas maikli na lang po. Sir, just to be clear, kasi it's a special meeting today at bakit po siya closed door? Ito po ba ay somehow nagpe-prepare na po ba ng committee report? Ano po yung pagkakaiba ng special meeting today sa mga usual public hearing? Marami po yung referrals eh. So, inallow din po yung hybrid sa may Zoom, kasama po yung Zoom saka actual. Pero kami kanina, we were about 6 members na nandun. Yun nga po, medyo makapal. So, and medyo under the weather po si Chair Ace. Nahihirapan po magsalita, nawalan po yung boses. So, kino-consolidate lang po yung mga patong-patong na House bills. Then, baka either this week or next week, meron pa po kaming isa before yung quad hearing na actual. Baka may isa pa po kami na meeting. Opo. Sir, dun lang sa sa good government kasi yun nga lumabas sa ulat ng PSA na walang Mary Grace Piatos sa kanilang database and may mga lawmakers din na nagsasuggest na submit din sa PSA at ipa-validate yung tama po ba nasa 4,000 names na acknowledgement receipt sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ano pong masasabi nyo rito and if you have information kung ano na yung usad ng communication natin sa PSA din? Siguro yung kay Aling Mary Grace Piatos kasi kailan nang lumabas yung official na statement ng PSA. Malamang ganun din yung mga iba kasi sobrang, 'di ba? Wala namang parang creativity nila is 10% lang, parang ganun. Parang wala masyadong So, hindi na tayo nagulat doon, no, sa Mary Grace Piatos. Sayang lang po yung pabuya, hindi na makukuha kasi nga po wala po talagang Mary Grace Piatos. So, inaasahan po natin na mga ibang pangalan, malamang ganun din po lalabas. Opo. Sir, meron, sulitin ko na po. Sir, meron din kasing, I think sa TV5 yata, na interview yung PSA at sinabi na rin na wala ding record ni Kokoy Villamin. May official report na po bang ipinasa kung may impormasyon lang po, may official report na po ba silang pinasa sa committee? Sa House? Wala pa. Pero inaantay po namin kasi definitely the committee, yung mga list po ng mga names na lumabas it's all over social media. So, si Kokoy na lang ang isa pang inaantay din. Pero, with the development nga po ni Mary Grace Piatos, malamang baka ganun din po yung resulta. Next hearing, sir, kasama yung PSA, i-elaborate po kaya nila ito? Well, oo, kasi data lang naman yan eh. Nasa system lang naman nila yan. Mas madali nilang malabas. And even actually, yung mga ibang kasama nyo sa media, they're doing their own research already. So, yung sa Mary Grace Piatos nga, 2 weeks ago or something, from my interview with Teleradyo, parang na-confirm na rin nila na on their own research, wala po talagang Mary Grace Piatos eh. So, Opo. antayin po natin. Para at least certified na kopya po yung ma-receive natin. Opo. Sir, sorry, last na lang po. Oo. Meron na naman kasing report yung latest Chinese aggression laban sa ating Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan may Chinese vessels umano na nag-water cannon na naman. Actually, may mga videos ito sa Bajo de Masinloc. Ano pong masasabi nyo rito? Well, matagal silang medyo tahimik sila nung mga nakarang araw pero syempre kino-condemn natin yung mga ganyan. Sabi ko nga po,
patuloy po nating ginagawa pa rin yung mga hakbang natin na nire-report natin, kinokondemn natin. Patuloy pa rin yung mga military exercises natin sa ating mga borders. Kung ano po yung kailangan na isampa na policy o kailangan magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaso na isasampa natin, okay lang po, tuloy-tuloy po yan. But again, minsan parang may pattern, nakakapagtaka din minsan na parang may konting iringan sa kakaguluhan dito sa lupa, pero sa dagat meron din. Binubuli din ng mga nananakop yung ating mga Coast Guard saka yung mga mangingisda doon. So may pattern ba yan sa nangyayari dito sa political landscape natin o hindi connected or somehow it's still connected lalo kung may mga pro-China tayo na mga advocates saka mouthpiece. So ang hirap naman po mag-assume pero parang based po sa mga nakikita mo parang ganun na nga po yung dating eh. Parang may synchronization. So again, we still continue what we're doing. Andiyan naman po ang ating Navy, andiyan naman po ang ating Coast Guard at ating mga kasama na nagpo-protect sa ating borders. But again, I suggest na ituloy po natin kung ano yung ginagawa natin ngayon. Oh. Sir, sorry, last na talaga. Yung sa Mukha nga eh. sa nabanggit niyo, sir, parang lumalabas, parang may nata-timing at na parang may parang natatabunan para matabunan, ganun po ba yung ibig niyo sabihin? Ang hirap i-assume sa totoo lang, pero minsan ganun ang maiisip mo. Minsan pag binasa mo po yung mga comments sa social media, yung mga articles, parang ganun po patungo eh. Kasi syempre we have to look at the greater scheme of things na hindi lang naman po yata yung politika sa local ang may konting iringan. Meron din pong konting tension sa global scene, which is yung issues natin with China, yung pakikipag-joint exercises natin sa mga kapitbahay natin at saka sa US. So, hindi mo maiwasan na ganun po ang isipin din natin. Although, pangkaraniwang tao nga po, saka yung mga kaibigan natin sa local governments, ganun na po iniisip paano pa kaya pag nasa national scale ka na. Sana mali ako. Thank you po. Wala Akala na ko mas. meron pa. Thank you. Bibian Gulia from ABS-CBN. Good morning, Kong. Follow up lang dun sa huling question ni Mela. Ano po yung sinasabi ninyo na gustong tabunan possibly gustong tabunan nitong incident sa West Philippine Sea? Hindi po ako nagsabi nun. Wala akong sinabing tatabunan. Hindi, pero what I'm saying is na bakit pag minsan may mga insidente sa lupa, sa ground, tapos sa ating karagatan meron din. So minsan di mo maiwasan mag-isip na are disconnected kasi nga may mga nung ang nagkakaroon tayo ng intense na debate sa mga press con sa West Philippine Sea is nakikita naman po natin na meron pong mga ibang kasamahan. Hindi. Ano ba tinatatnaw? Sir, hingi lang din ako ng more details on the fellowship dinner yesterday sa Palace. Ilang po ang mga umattend na congressmen? More or less, mga 200 Mga po ba? 200, around Opo. 200. And then may mga senador din po ba? Ano Wala. pa po yung no Mga senators? kong lang. And then sabi ninyo parang kabaligtaran yung nangyari dun sa Opo. mga nababasa ninyo online. Ano po in particular yung mga yun? Na po natin yung resolution of support. Nag-acceptance po yung presidente at syempre he was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Pagkatapos po nun, nag-dinner kami 30-40 minutes. Gusto niyo malaman yung menu? Yung timing lang, sir, parang after ma-file yung 2 impeachment complaints dito sa House. Hindi, normal yun na ganun talaga yung iisipin. Pero halos 2 taon na po na tinatry namin na magkaroon ng small get-together. Hindi lang sa Christmas. Actually, nung first year ko,
meron po kaming ganun din, may small gathering kami. Pero nung sumunod na taon, wala po. Kasi nga, medyo sobrang busy po. Ay, at least nakasingit po ng schedule ngayon. Pero hindi nga po napag-usapan yung politika eh. More on ng nasabi ng ating Pangulo. Kung ano yung mga trabaho na ginagawa ng legislative, ng eksekutibo, magtrabaho lang tayo. Basically, umikot pa rin po dun sa statement, sa speech niya na binigay. Walang reiteration ng text message supposedly na Wala po. pinadala. Wala. Okay, and then ano yung status na sir ng impeachment complaint so far? If you would know kung na-refer na po or na-i-transmit na sa Office of the Speaker and your thoughts on the impeachment complaints filed so far, betrayal of public trust, and dun sa impeachment complaint filed by the Makabayan Bloc, parang mostly based on the yung mga napag-usapan sa hearings Sa ng House. confidential funds. Yes, opo. Hindi ko pa po nabasa actually kasi nga medyo galaw-galaw dito sa House eh. Pero nothing against mga final nila na impeachment. Karapatan po nila 'yon. Dapat nilang gawin 'yon kung gusto nilang gawin, if they see it fit na they will file the impeachment. Pero yung status niya po hindi ko Sorry. Hindi ko pa po alam yung status niya. Basta na-receive na po siya ng Office of the Secretary General. So, abangan po natin. Meron pa tayong 2 linggo dito sa House. So, yung impeachment na final po na hindi ko pa po talaga nabasa. Actually, based lang po sa mga report nyo pag nakikita ko sa Twitter. Ang hirap pag hindi mo tinitignan yung nagtatanong sa'yo. Parang may mali eh. Sir, just going back dun sa mga napag-usapan dun sa fellowship, hindi rin na-tackle yung mga Quadcom hearing, mga hearing ng House on the OVP funds, and sa pag-decision nyo po sa impeachment complaint in the future, if ever, i-consider nyo po ba yung thoughts ng mga religious groups po? Ang sinabi po ng Pangulo is hindi na nga daw po nanonood ng tao ng Netflix. So, pati daw siya, napapanood niya na rin po yung ginagawa namin. Hanggang dun lang po yung nasabi niya tungkol dun sa ano. Sabi ko nga po, nothing too political, nothing too specific po, yung sa dinner. Ang hirap talaga. Pwede bang sa susunod dito kay lahat? Para mas maganda yung natin. Thank you. Yung alin? Oo naman po, lahat naman po ng sektor kasi nga po as a legislator, syempre po pag policy driven kayo, legislative ang trabaho nyo, you will consider po lahat ng boses ng lahat ng sektor. Not only the religious sector, syempre yung business sector, yung urban poor, halos lahat po 'yan tatamaan po 'yan. Pero again, at the end of the day, kailangan po may consensus kasi nga po iisa po ang goal naman natin dito sa House of Representatives, syempre, ituloy po yung ating mga ginagawang trabaho. At again, yung consensus din po ng lahat, importante rin po 'yun. Not only the congressmen and women, but all of the sectors, not only religious sectors. Thank you. Big Simintok from Net 25. Kung I need to ask this question as follow-up doon kay Vivian regarding doon sa opinion ng religious group. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the president.
At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nirerespeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman po yatang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, nirerespeto po natin yan, but again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. So, makaka-affect, may bearing ba yon doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Thank you, Vic. Billy Vegas from Abante and Politico. You're recognized. Kung magandang tanghali po. Anong tangali? Hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni Senate President Cheese na doon sa mga kasama niya, ang appeal niya wag na mag-public statement regarding doon sa impeachment kasi daw sila yung magiging judge kung papasa sa House. Tama po 'yun. Actually, nakikiisa po tayo sa statement ni Senate President Cheese, no. Kasi wala naman pong judge na sasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Kahit 10 judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o sa live sa live na o kaya man lang sa publication na sasabihin niya na hindi ako pabor sa ganito, hindi ako pabor sa impeachment, pabor ako sa impeachment. Wala pong gumagawa noon. So kaya nga po nagbigay po ng word of caution si Senate President. At tama naman po. 'Yun naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate. Hingi na lang din po ng reaction sa sinabi po ni VP Sara. Ang sabi po niya, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao, pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe at ang diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad, sabi niya po. Siya po siguro yun. Pero kung ako nasa lugar niya, siguro, broad po kasi ang pagpapatawad. So, ang pinakauna ko pong gagawin, papatawarin ko muna yung sarili ko bago ako magpatawad ng ibang tao. Kasi pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. So, unahin po muna ang sarili para at least po makapatawad po tayo ng ibang tao. Merry Christmas. Thank you, Billy. Marian Enriquez from TV5. Go ahead with your questions, ma'am. Good morning, sir. Regarding lang po ulit dun sa Christmas dinner last night, kamusta po ba yung mood ng President? You mentioned na he was touched po, pero did you approach him? Were you able to talk to him? What did he say? Madami po kasi, pero inikutan naman po niya kami lahat. Nakapag shake hands naman po. Tapos, Ilocano kasi ako pag nagsasalita sa kanya. So, kinamusta ko lang siya, sabi niya. Okay naman daw siya. Siyempre, maraming trabaho. Saka medyo gabi na. So, baka pagod na siya from mula umagang pagtatrabaho hanggang ano. Pero ano naman, maganda po yung... He was in a very, feeling ko malaking bagay na yung may nabigay po sa kanyang resolution na ganun. Parang kahit sino naman pag may na-affirm na support or tulong sa'yo, di ba? Parang magaang po sa pakiramdam. And it showed during his, parang yung thank you speech niya.
Okay naman. Maganda naman po. Sige, thank you, sir. I understand hindi niyo po natakal. You made it very clear na wala pong napag-usapan tungkol sa impeachment. So, ano po ba ibig sabihin nito, sir? Parang conscience vote na ba ito? Kanya-kanya na po kayo? Hindi naman talaga klaro naman po yung pangulo no na yung legislative saka executive may magkaiba po 'yun. Pero hindi naman po ibig sabihin na bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi naman ganoon sa tingin ko. Kasi kahit alam naman po ng lahat na kahit ano naman 'yan, syempre, presidente po 'yan ng bansa. Meron pa rin naman pong mararamdaman po mo pa rin naman kung importante ba yung mga ganitong bagay sa kanya o hindi. Pero sinagot niya na po sa mga previous statements niya na yan na sabi nga po niya, tuloy-tuloy lang yung trabaho sa legislative, tuloy-tuloy lang yung trabaho sa executive. And sabi nga niya, it's just ano na yung sabi niya? Storm in a teacup. So, para, again, to quote the president, parang hindi niya po binibigyan masyado ng weight yung part ng impeachment. So, again, kami po sa committee, sa Quadcom, tuloy-tuloy po yung trabaho namin until such time na we're ready to give the reports, yung findings. Doon po kami magbe-base. Very consistent naman po ako sa pagsagot. Since, ewan ko kung nakailang press con na ba tayo. Basta, yung mga sagot ko po sa, sa mga press con po natin, ang goal po namin is yung dun sa committees. Then, pag nabigay po yung mga reports saka findings, then consensus, then we move forward from that. So, ganun pa rin. Sir, regarding po sa impeachment, yung Makabayan block, in-endorse po nila kahapon, isang ground na lang para mas madali, mas mabilis daw, betrayal of public trust. I would like to read lang some of the acts. Tatlo lang din naman po yung sinight nila and mainly, doon nga po, based on the budget deliberations and the good government hearing, which you are very active po. Sinabi dito, betrayal of public trust, meron daw pong gross abuse of discretionary powers dun nga sa 612 million confidential funds from 22 to 2023, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process, which you're very aware po dun sa fabricated nga raw ng mga liquidation reports. And lastly, yun po, yung kanyang hindi o refusal to recognize po itong ating congressional oversight sa pagkandak nga po ng mga hearings. Kayo po, sir, personally, ano po yung inyong pagtingin dito? Do you support po ito pong kanilang mga arguments? Lalo na po, narinig nyo naman na rin po lahat ng mga lumabas po dito sa pagdinig. Do you support po ba itong kanilang mga tinutulak na sa impeachment? Yun po kasi yung mga grounds for impeachment. So talagang iikot ka po dun sa mga sinabi mo na grounds for impeachment nila. Dun, hindi ka naman po makakapag-file kung wala sa isa dun sa mga nasabi mo. So, again, I haven't read it. Pero syempre, again, I'm a member of the majority. So, wala pa naman pong moves ang majority. Wala pa naman po na pag-uusapan ng majority. So, I will support kung ano man po ang decision ng majority. But, hindi naman po natin sinasantabi yung ginagawa nila. Kasi karapatan po nila yan. So, sila po yung nag-file nun. Sila po yung nagsusuportahan for them. Yung mga grupo nila. Last na lang, sir. May apila po yung isa sa mga nag-file yesterday. I think it's former Congresswoman Liza Masa. And she said na sana raw po yung mga lawmakers natin bumoto not in hindi dahil sa kung dikta ng sino man or ng inyong political parties or Definitely, ganun naman po kami bumoto dito. Okay. For today's last question, phone in from Kenneth Basilio of Business World. Sir, as Deputy Majority Leader, what is the majority's stance on the impeachment complaints? Have there been any lobbying efforts to either support or dismiss the complaints? Wala pa po. Wala pa pong kahit ano. Talagang sabi ko nga po, we've been very focused with the hearings. Yun pa rin po ang goal doon pa rin po yung thread ng focus namin sa majority. Sabi ko nga po, marami pong lumabas na mga impeachable na bagay during the hearings pero hindi pa po namin napag-uusapan as a group and as the majority hanggang ngayon.
So, never pa po namin napag-usapan. Thank you, sir. Parting words before we conclude this press conference. Ano ba? Anong parting words? Hindi pa, marami pa tayong pagkikita. Tuloy-tuloy pa po. So, it will be the last 2 weeks of session bago po tayo mag-adjourn. So, tutok lang po sa mga susunod na hearings po natin in Congress. And again, we're just continuing our work dito po sa Kongreso at makakaasa kayo na ang Kongreso ay nagtatrabaho po para sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you.